Okay, so ito yung ating problem for clutches. Plate clutch. Anong ibig sabihin ng plate clutch? Ito yung disc. Nakakita na ba kayo ng disc clutch? Gawin na lang natin. Clutch disc. Ayan, pakita na lang natin yung mga images ng, yan, yung ganyan. Okay, yan yung halimbawa ng plate clutch. Lakin natin to, ayan. Okay, itong part na ito yung flywheel ng engine. For example, drawing na lang natin. Ito yung engine natin. So yung engine nito, andito yung mga piston, crankshaft, and then sa likod niyan, andito yung tinatawag na flywheel. Okay? So, tapos naman na natin ang flywheel, di ba? And then, sa pagitan ng flywheel, saka meron tayong tinatawag na, ano to? Yung pang-ipit. Ito, yung pressure plate. Pressure plate ang tawag natin dito. Ito yon. Kapag inapakan natin to, anong mangyayari? Sa pagitan ng flywheel, ito yung ating flywheel, ito naman yung ating pressure plate. Sa pagitan niyan, merong yung tinatawag na clutch disc. Okay, manipis lang yan, pero malakas ang friction. Okay? Kapag yung clutch pedal ay hindi siya or free, hindi siya naapakan, hindi mo siya inaapakan, nakadikit yung plate clutch sa pagitan ng flywheel at ng pressure plate. Ngayon, kapag aapakan mo yung plate clutch, ito lalayo. Aatras siya. So, nang sa ganon, yung power from the engine ay hindi matratransmit sa transmission. Kasi, after ng plate clutch na yan, andito na yung transmission na tinatawag. Okay? And then sa transmission na yan, andito yung propeller bang tawag doon? Propeller ba tawag doon? Yung umiikot na shaft. And then sa propeller na yan, andito yung tinatawag na differential. And then merong nakalimutan ko ng tawag dito. Axle pa lang, sa axle pa lang tawag dito yan. Then sa axle na yan, andito na yung gulong. Okay? Yan. So kapag kapag yung sasakyan ay or yung transmission niya ay nasa likod. Meron din kasi yung nasa harap, yung transmission. At dito sa harap yung transmission niya, dito. Then sa harap naman yung parang drive. Kadalasan mga kotse, di ba? Kotse, ano pa ba? Yung mga XUV, tama ba? XUV? Sports car, mga ganon, kotse. Pero kapag mga nasa likuran, yung transmission niya, mga trucks, buses, ano pa ba? Pick up. Ang pick up, nasa likod, yung transmission niya, tama? O pick up. Okay? Ayan, sige. So, yun yung plate clutch. Okay, so balik tayo dun sa problem. One pair of contacting surfaces, the inner and outer diameter of the friction discs are 100 and 200 mm respectively. The coefficient of friction is 0.2 and the permissible intensity of pressure is 1 Newton per mm square. Assuming uniform wear theory, calculate the power transmitting capacity of the clutch at 750 RPM. Okay? So, So, ang hinahanap ay yung power transmitting capacity. O, lagyan na lang natin ng ganyan yung pressure natin. Okay? So, ang sabi ng problem, uniform wear theory. Kapag uniform wear theory, ang torque natin, kapag uniform wear theory, that is equal to, ano na to ulit? Frictional force multiplied by the radius na or the effective
radius na. Ayan. And then, ang frictional force natin, that is equal to the coefficient of friction times N. Okay? Class, kapag uniform wear theory ang pinag-usapan, ang ginagawa niya, basta uniform wear that is equal to, kalahati daw ito ng outside radius, tsaka ng inside radius. So yan ang sabi ng RF ay ng uniform wear theory. Okay? Or in terms of diameter, so gawin na lang natin na ito ay 1/2 ng yung arrow natin, D over 2 plus D na maliit over 2. In which yung D na malaki, yan yung outside diameter, and then yung D na maliit, yan yung inside diameter. Okay? So ngayon, palitan natin yung torque ng i-express natin in terms of mu n, tapos ang RF natin, that is RF. That is equal to 1/2 ng, magiging 4 na. D plus D over 4. Yung ating effective radius. Kasi may 2 dito, tapos ilalabas pa natin yung dalawang 2 na yan. Ipa-factor out natin. So magiging ganyan na. Okay? And then next, kung i-drawing natin yung side view ng plate clutch natin, ito yung plate clutch, no? Ito yung N. Kasi ang N natin is normal to the surface, di ba? That is also equal to the P. Or yung force, spring force. Or sabihin na lang natin na yan yung force na kailangan mong i-apply sa paa. Okay? Okay, so ngayon, mapapalitan yung N ng P, no? Ngayon, i-direct ko pa ba yung formula for the P? Parang dinerive ko na ata yung formula for the P doon sa past lecture natin, no? So, ilalagay ko na lang dito yung formula for the P. Take note, uniform wear ang pinag-usapan natin dito, ina-assume natin na yung theory natin ay uniform wear. Kumbaga, parehas yung pagkapudpod sa gilid or doon sa pinaka-outer or doon sa pinaka-inner part or doon sa may gitna, pare-parehas yung pagkapudpod ng disc. Okay? Ito yung formula natin for the P, that is equal to pi, and then the pressure, no? Pressure, the small diameter over 2 multiplied by D less D. Okay? So, yan. So, siguro, ayusin natin to. Separate na lang natin yung formula ng, frictional torque, tsaka ng P. Ayan. Okay? Para hindi masyadong mahaba yung formula. Mas mahirap na kasi i-memorize yung formula kapag napaka-haba masyado. Okay? So, ayan. So, given naman yung ating, coefficient of friction, yung P natin, makukuha. Meron tayong formula dito. So, given naman na lahat. So, kunin na lang muna natin yung P. So, the applied force is equal to pi multiplied by the pressure, which is 1 Newton per mm square. And then, yung inside diameter is 100 mm. D less D is 200 less 100. So, naka-mm na to. Divided by 2. Okay? Ayan. So, magiging cancel to cancel yan. So, yung P na makukompute dyan, wag nyo nang i-calculate kasi meron naman na kung ano dito. So, yan ay 15,707.96 Newton. So, yan yung ating applied force. So, ipasok na lang natin dito sa formula natin for the frictional torque. 0.3. Tapos, gawin na lang natin kilowatts. I-divide natin ito ng 1,000, no? Yung ating P. Ayan. Mu P
So magiging 50, nilipat natin to doon. 15.708 na lang. Okay? So kilonewton na to, no? Ay, yes, kilonewton. And then multiply it by the effective radius. So 200 plus 100. So naka-mm to, no? Divide natin ng 4 times, multiply natin ng 1,000 para maging meter. So maging kilo. Ay! Torque pa lang yan, no? Torque pa lang. Okay? So, yung torque natin ay magiging, yan ay 0.236 na. Kilonewton meter. Yan. And then next, so masasolve na natin ang power. So, power is equal to 2 pi the torque and then the angular speed. Okay? So 2 pi, ito ay 0.236 and then ang speed natin ay 750. Divide na lang natin ng 60 para maging kilowatts. So kilonewton meter. So masasolve natin dyan is 18.51 kilowatts. Okay? So that means na ang kailangan lang natin, madali lang siya, di ba? Kailangan nyo lang ay i-memorize yung ating formulas kapag uniform mercury. Okay. So ito dapat ay 0.2, no? 0.2. But anyway, tama pa rin yung sagot natin. Ayan.